Dr. Liachon, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa opportunity na first time dito sa Jessica Soho. Doc, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente ho kaya tayo? Nasaan ho kaya tayo? Nasa ward, nasa OR, nasa ICU? Ay, tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit ng mamatay. Oh, naku naman. Ganun ang pag-feature ko sa atin. Moribund, ibig sabihin, on the edge of dying at nasa ICU na malapit sa morgue na. Yun ang aking parang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yon. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit So multi-organ failure yan di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Tapos dito dahil ito ay health sector, siyempre ang a-assign niya Department of Health. Pero ang healthcare system, marami rin namang involved dyan Merong LGU, may DPWH yan, may DSWD dyan, may Kongreso din dyan, may Senador din dyan, di ba? Ang problema, yung pasyenteng yon, kaya yan ay hindi nagiging viral, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter, let's say sa Department of Health. Kaya yung kalusugan sa lahat ng issues, hindi nakakasigaw ang pasyente. Tsaka very technical kasi ang kalusugan sa budget hindi katulad ng baha, kung titingnan mo, yung leptospirosis. Kayo po nag-imbento ng salitang yun, kasi papunta ako ng Taft Avenue, nandun yung hospital namin. Hinahatid ko yung anak ko sa PGH. Kalahin mo 3 hours ang biyahe ko, tapos hindi ka makababa. Bumili ka ng bota. Sabi ko, dami nagle-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. So, nakita mo, nung 3 sunod-sunod na yon, pag nanakaw yun yun ang klepto Leptospirosis, pagka pumunta ka dun sa baha, papasok dun yung mga ihi, ng mga daga, aso, pusa, papasok sa yun. Madadialysis ka. 3 sunod-sunod yun na binigay ng Diyos para ipakita sa atin. Yun kasi, may ingay yun may visual Ang kalusugan, hindi siya nagva-viral kasi hindi siya makapag-express yung pasyente ng galit. Kasi nga, nasa ICU Paano ka Tapos, yung mga doktor na tumitingin, bulag Bulag, hindi nakikinig. Di ba? Since hindi ka makalaban, kukunin yung pera mo. Ganyan ang aking nakikitang sitwasyon kaya ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. Tayo lang yung, despite may batas na universal healthcare, ngayon mag-6 na taon na, wala pa rin nangyayari. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. So, ibig sabihin, tahimik kasi ang pasyente. Wala siyang ingay makikita mo, pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Binaha ka ng 3 may Damian ka, may Eman ka, at isa pa. Anong magiging excuse mo sa taong bayan? Di sabi, mahiya naman kayo. Pero actually, yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos So nakakuha siya ngayon during the SONA na isang malaking parang slogan. So nakita ko yan at sabi ko, ito na. Pero ngayon, nakita ko parang humihina na. Ngayon, doon sa kalusugan, nung na-discover tong
mga ghost hospitals, yung 89 billion na kinuha, Mhm. tapos binalik ng Pangulo September 20. Walang ingay masyado dito, Ito po yung PhilHealth. PhilHealth Oo. funds. Mamaya po pag-usapan natin yan. Gusto ko lang hong tanungin kayo kasi yung inyo pong prognosis sa pasyente natin na Pilipinas, napakalungkot o Ma parang wala ng pag-asa. Oo. Nasa ICU na ho tayo, kanyo. Mamamatay na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Kasi kung alam mo, noong 2025 budget, pinavito yan eh. At meron akong sulat noon, umabot malaki. Dapat December 20 niya pipirmahan ang budget. Opo. Pinirmahan niya December 30, araw ng Jose Rizal. Tanda ko yan eh. Mhm. Ngayon, siniro pa rin niya ang budget for 2025. At ang sabi ni Secretary Recto, at naalala ko din si Senator Chis Escudero, si Senator Grace Poe, sobrang pera nyo eh. Di dapat kunin yan. Ito po yung PhilHealth. Yeah. Oo. Di zero tayo for 2025. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Mhm. Ngayon, walang nakakaalam no, na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun eh. Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Buwan-buwan. Kinakaltas sa sweldo natin. Oo. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Di ho ba Exactly. ganon? Oo. Yung in principle. Oho. Yan ang tawag sa atin lahat, direct contributors. Mhm. Yung indirect contributors, 4 siya na grupo. Okay. Ang una dyan, yung senior citizen. Opo. Number 2, may kapansanan. Mhm. Oo. Ang pangatlo, yung mahirap sa daga. Mhm. At saka yung 4Ps. Ngayon, ang perang yan, kinakaltas yan sa bawat taong naninigarilyo, umiinom ng alak, nagbe-vape, Mhm. at sugary drink. Mhm. Right. So pupunta yan sa BIR, ibibigay yan sa PhilHealth. Opo. Ang tawag po dyan ay earmark. Special funds yan na hindi mo pwedeng tanggalin doon. Oho. Alright. Tinanggal nila yon. So, violation ng gobyerno yon. Sila nag-approve, binayolate nila yon. Mhm. So, kaya ang healthcare natin mamamatay kasi wala kang pondo eh. Mhm. O saan kukuha ng pondo ang PhilHealth? At dapat yan, kung sobra, inuubos yan. Kasi inire-replenish naman every year eh. Opo. So, ang nangyari, wala tayong budget for 2025. Mhm. So, yan ho, kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi, sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo, niloloko tayo. At sinasabi, eto yung mga nakukuha niyong benepisyo. Pero wala naman eh. In the real world, na katulad ko, nakikita ko, ang daming pasyente, pagpunta sa emergency room, pag nalaman nila yung babayaran, lalayas na lang. Tapos pipila sila na napakahaba sa DSWD, pipila kay mayor, pipila kay congressman, pupunta ka dun sa MAIP, yung Hihingi ka ng ayuda. ayuda, wala naman. Tapos mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka. Sa madalit sabi, mangungutang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. Yan ang sitwasyon sa Pilipinas. Mhm. Yan ho ang nakakalungkot kasi for a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan. Yan ang hindi katanggap-tanggap. Ngayon, hindi kasi siya sexy katulad ng flood control eh. May emosyon kasi dun eh. Right. Kunyari may cancer ka, kalbo ka, mahina ka, makakapila ka ba dun sa guarantee letter? Siyempre hindi. So, mamatay ka na lang. Ngayon, dahil walang nag-aalboruto sa mga tao, walang nag-iingay, so anong nangyayari? Ninanakawan ka kasi wala ka makalaban. Kunyari, ikaw si Secretary Recto, magaling ka mag-Ingles, magaling ka mambola, nabobola lahat ng tao. Huwag mo kami uutusan ha. Huwag mo kami uutusan. Medyo pogi, Kastila, ng forma, magaling mag-Ingles. So, ang mga tao hindi makasagot at that level. Mhm. Ito yung mga senador na ho yung kaharap niya dito. Naduduro ka eh. So, I can imagine in the cabinet meeting,
that he dominates the meeting. Mm. Tama yan. Senador ako dati. Ang gawin natin, dyan sa GAA, lagyan natin ng probiso na pwede nating kunin yung pondo. Bakit? Siyempre, dati siya nando sa BICAM, ng DOF Secretary siya kagad. Pebrero, inutusan niya si Ledesma, i-remit mo yung 89 billion in tranches. Ngayon, may nagbigay sa akin ng impormasyon dahil ako'y dating PhilHealth Director. Boss, ninanakaw unti-unti. Talaga? In tranches. So, birthday ko yan. Nandun kami sa Senado. Ayan, again, Inglesa na naman. Wala eh. Highly technical ang budget eh. Pa-TRO, sina Senator Coco. Marami. Kailan gumalaw ang Korte Suprema? Sabi mo sa akin. Oktubre. Pero natangay na yung 60 billion. Nag-oral arguments, Pebrero. Abril. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Mahigit mula nung final yun. Ngayon, hindi naman ako madumi mag-isip eh. Anyway, tayo lang naman dito. Wala naman nakakarinig. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yun? 6 billion. Saan napunta yun? Sino ang kumita dun? Sabihin mo sa akin. So, hanggat pwede mong i-extend na hindi mo isole. Kasi kung nag-utos ang Pangulo, Alter, kung nakikinig ang Pangulo, inutos mo, bakit hindi tumatalima sa Secretary Recto? Bakit hindi niya utusan ng Treasury na isole? Isole niya. Sila ni Secretary Amena. Sinabi na ng Pangulo bakit ang tagal bago isole? I was thinking, eto na. Natauhan na yung Pangulo. Siguro, mabait na siya. Bakit hindi tumalima? Kasi gagawa ko ng check At for transparency, kasi mahilig naman sila sa ganyan Siyempre, mga politiko, pampapogi sa tao. So gagawin ko, eto yung check malaki. Tapos bibigay mo sa pala, siyempre, ganun yun Tapos, andito si Edwin Mercado, tsaka si Erbosa. Eto ang check di magpi-picture taking kayo. The usual. Di ba? Di na isole. Pero nasan yung interest? Hindi mo ba naiisip yun? Ako naiisip ko sa gabi yun May kumita somewhere tapos itong syntax na 74 billion a year. Tinrace ko yan Nasa website Saan napunta yung 74 billion na yan? So, sino kumita na naman dito? Ako naman, hindi naman ako nag-aakusa Kaya lang, dapat gisingin ng mga tao na yung pera na kinakaltas sa inyo, na pinagpapaguran nyo sa sweldo, ay nawawala. Dapat nagtatanong ho tayo. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik niya. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. May ho yun o April siya nagsabi? Kailan September 20. September, okay. Rallies. Kasi tingin ko takot siya na baka mag-rally, nasa pabelya siya. Oo nga pala. Oo. Di akala ko, isosoli na that week. Nakakadalawang buwan na. Magdadalawang buwan na. Dapat may 12 billion na po interest noon kung time deposit po nila. Sa tingin ko, di ba dati kinukuha ang PhilHealth para sa Maharlika funds? Dahil umalma kayo. Nakuha. Pero nakuha din nila sa ibang paraan. At ang sabi ng Pangulo, verbatim, savings daw ng DPWH. Kung ganon, may savings pala, di kunin natin. Kasi hindi natin pwedeng hindi kunin yun Kasi pondo ng bayan yun Kaya ang dami ngayon naghihikahos dahil walang pondo ang bayan. Alam mo ba, tayo lang ang bukod tangi na hindi universal healthcare. I'll tell you. Ang out-of-pocket expenses, ganito kinocompute yan. Sinasabi ho nila, zero billing na raw Hindi totoo yun. In the real world, mamimili ka lang ng ilang hospital. At ang bureaucracy ang taas. At yung mga malalaking hospital, hindi zero balance billing yan. Let's say NKTI, Heart Center. Ang daming miscommunication and very misleading yung mga sinasabi na, ako nagtatrabaho ako sa hospital everyday kunyari, pumunta ka sa Thailand, 9% na lang ang out-of-pocket. Ganito po yung mga kaibigan. Kunyari na hospital ka, 100,000 ang bill mo.
Tayo po, based sa World Bank data, 46% yung binabayaran natin. So, punta ka, ikaw ay nagkasakit, magkano yung bill? 100,000. Kakaltasin yung case rate. Ito po yung rate kung magkano po yung sakit nyo na ibabawas. Kunyari, ikaw ay na-stroke, o sige, 1 million na lang. Kasi, na-confine yung aking pinsan dyan, ang bill sa hospital ay 1 million. Kasi 50 to 100,000 per day. So, ang bilhan, 1 million. Ang case rate po niyan, doktor, ay 80,000. Okay. Minus yun. Senior citizen ho ba? Yes. Opo. 20%. Oo. May HMO po ba? Opo. Magkano ceiling? 200. So, yung mababawas doon, pagpalagay mo ng 300, yung 700,000, yun ang out of pocket. Ngayon, sa ibang bansa, like Thailand, na middle income country, 9% na lang binabayad, 10%. So 1 million, 100 million. At saka alam naman ho nating lahat kung gaano ho kalala ang sitwasyon ng public health sector natin, di ho ba? So, Exactly. it may be legal, like Secretary Recto says, but is it moral, knowing the situation? It is definitely, number one, immoral. And number two, it is illegal.